Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan, pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkakaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab.
Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Samuel. Ngunit sirabi ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kung hindi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol na aking mga tupa. Sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula roon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita na noong pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggal niya't manunubos, gagawin kong siya anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan.
Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, Martes, ika-2 linggo sa karaniwang panahon, tayo po ay pinapaalalahanan, tinuturuan ng mga pagbasa para ating tingnan muli ang laman ng ating puso. Ano ba ang ating ginagawang mga bagay para tayo ay tuluyang makasunod sa panawagan ng ating Panginoong Hesus sa araw-araw ng ating buhay. Bilang isang tao, mga minamahal, natura natin ang humusga o magdesisyon sa isang bagay o tao base sa kaanyuan. Ano ba ang nakikita ng ating mga mata, ano ang ating naririnig, at kung ano-ano pa. Dito tayo bumabase para tayo makapaghusga ng isang tao o minsan ng isang o madalas mga bagay at mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit sa kabilang banda, tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus na lampasan ang mga bagay na ito, yung physical appearance o yung pang-araw-araw natin na nararanasan sa buhay, na ibase kung ano ba talaga ang kagustuhan sa atin ng Panginoong Hesus. Yung objective truth na sinatawag. Ano ba ang nanggaling mismo sa Diyos? Divine truth. At ano yung mga natural truth lamang? Magkaiba po yun. Ngunit, itong katotohanan na galing mismo sa Diyos, ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nariyan po ang kautusan ng Diyos, mismong galing sa Diyos, ang 10 utos. At nariyan rin naman ang mga batas na gawa ng tao na nakabase rin naman sa kautusan ng ating Panginoon. Nasabi ko po ito dahil ang mga pagbasa natin ay dito natin na maihahalin tulad, maibabase ang ating pagmamahal sa ating kapwa. At gayon na rin ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa unang pagbasa, hinirang ng Diyos si Samuel, isang propeta sa Lumang Tipan, upang piliin ang susunod na hari ng Israel. Ito na ang magiging haring si David, ang magiging linya na kung saan manggagaling ang ating Panginoong Hesus. Kung kayo po ay nakapagsimbang gabi, araw ng Kapaskuhan, ay ito po yung madalas na tema. Manggagaling sa lipi ni David ang manunubos. At isa ito sa ipinangako ng Diyos. Kailangan manggaling sa lipi ni David ang manunubos. Sa lahat ng anak ni Jesse, ay ang pinili ng Diyos ay yung simpleng tao lamang. Yung nagpapastol. Bata pa, kumbaga. At hindi lubos maisip, siguro ng ilan,
Dahil ang ipinapakita din naman ng ama ni David ay yung mga anak niyang alam niyang maaaring piliin ng ating Panginoon. Ngunit sa huli, mas pinili ng Diyos ang taong malinis ang puso, simpleng tao. Hindi ganong karangya ang buhay. Yan si Haring David. Makikita natin na hindi bumabase ang ating Panginoon kung ano ang meron tayo bilang isang tao na nakabase lamang sa kaanyuan, yung panglabas. Laging tinitingnan ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Dahil yun ang mas mahalaga sa ating Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, galing sa Mabuting Balita naman, ito yung tungkol sa araw ng pamamahinga o yung Sabbath day na tinatawag. Ang mga Hudiyo, talagang sinusunod nila ito. Hindi sila gumagawa ng kung anong bagay kapag araw ng pamamahinga. Kasama iyon sa 10 utos ng Diyos. Ni gumalaw o magbukas ng pinto, halimbawa, hindi nila ginagawa dahil nga para sa kanila, isa itong gawain. At kung ano-ano mga bagay. At nakita ng mga Pariseyo, ang mga alagad ni Jesus na kumukuha ng yung prutas ng sa triguhan at kinakain ito. Para sa kanila, isa itong gawain at paglabag ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit, alam naman natin na si Jesus, nang dumating, nais niyang baguhin ang mentality ng mga Hudiyo sa kanyang panahon dahil isa siyang Hudyo rin. At dito, ating makikita na mas mahalaga kung ano ang inuutos talaga ng ating Panginoong Hesus. Ano yon? Ang magmahal ng ating kapwa at ng ating Diyos din. Sa Mabuting Balita, sasabihin ni Jesus na itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Mas nauna po o mas naunang likhain ang tao, susunod lamang ang kautusan. Yan po ang ating tatandaan. Nung nilikha, kung nagbabasa kayo ng Biblia, sa Genesis, siyempre mas mauuna ang paglikha. Susunod na lamang ang pagbibigay ng kautusan sa pamamagitan ni Moises. At dahil dito, makikita natin na i-interpret ng mga Hudiyo, mga Israelita, ang 10 utos sa iba't ibang pamamaraan na magbibigay kabutihan naman para sa iba. Ngunit alam natin na minsan nagkakamali ang tao sa pagbibigay ng batas dahil galing sa tao. Kung galing sa Diyos, makakabuti. Ngunit pag galing sa tao, ay minsan baka makasama para sa atin. Ano ang hamon sa atin sa araw na ito, mga minamahal, sa pagpapatuloy ng banal na misa? Mas gusto ng Diyos na sumisimba tayo, halimbawa, dahil kasama sa 10 utos. Ano ang araw ng pamamahinga sa atin bilang mga Kristiyano? Hindi po Sabado. Kung hindi, ang araw ng Linggo. Itinakda ng Diyos ang lahat ng linggo para magpahinga. Magpahinga sa trabaho, magpahinga kung saang bagay. Kasama ang pamilya, nasa tahanan. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Dahil yung isang linggong ating pinagdaanan, ipagpapasalamat po natin sa Diyos. Kailangan nating ipahinga ang ating sarili. At humiling sa araw ng pamamahinga, sa araw ng linggo, sa loob ng banal na misa, ang biyayang kailangan natin sa paparating na isang linggo muli. Kaya napakahalaga po ng araw ng pamamahinga o Sunday dahil isa itong obligasyon ng mga Kristiyano. Tayo po ay nagkakasalang mortal kapag hindi tayo nakakapagsimba sa araw ng linggo. Pagpapasalamat at paghingi ng biyaya. Nawa ito ang ating maging tugon sa araw na ito. Gusto ng Diyos na tayo ay sumimba and at the same time, malinis ang puso. Hindi yung sumisimba dahil napipilitan. Nagsisimba dahil gustong baguhin kung ano ang meron sa ating puso. Yan man ay kasakiman,
panghusga, hindi makapagpatawad sa ating kapwa, gustong alisin ng Diyos. Yan. Mas gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng awa kesa magsakripisyo. Ang sakripisyong walang paggawa, walang pagpapatawad sa ating kapwa, hindi nagmamahal in general, yung sakripisyo na ginagawa natin sa altar ay mababaliwala. Ang gusto ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay kayang magpatawad, magmahal sa ating kapwa. Yan po ang hamon sa araw na ito. Naway tulungan tayo ng ating Panginoong Hesus na linisin ang ating mga puso. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ay pagkalobong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaas, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaas. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ming simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose ang kanyang kanini-sininisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Tayo pong lahat ating dasalin ang Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at idyam mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Many times I run from you in shame. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is safe. O Lord, I seek you for I thirst. Your mercy straight on the desert of my soul. O Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine. Oh, your kindness overflows. Too many times I run from you in shame. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is O Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pandalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin,
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.